Yo! Kamusta mga pamangkin? Alam nyo na, dito sa Tito Daldal, lagi nating binubuksan ang mga kwento ng mga iniidolo nating sikat na personalidad, mga kwento ng tagumpay, pagsubok, at pagbabago. Pero simula ngayon, dadalhin din natin ang spotlight sa mga kwento ng mga hindi kilalang individual o grupo, mga taong hindi sikat pero may karanasang babago ng pananaw mo sa buhay. Mga kwento ng pambihirang pagsubok at matinding milagro. Mga sitwasyong halos imposibleng malampasan ng kahit sino, pero nakaligtas sila. Buhay sila, at may dalang aral para sa ating lahat. Kasi dito sa Tito Daldal, naniniwala tayo na hindi lang ang sikat ang may kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Kaya kung gusto mo ng ganitong klaseng kwento, yung nakakaiyak, nakakabilib, at nagpapaalala na habang may buhay, may pag-asa. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa channel ni Tito Daldal, i-like mo na rin ang video, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tiyak mong aabangan. Ako si Tito Daldal, at dito, kahit simpleng tao, may kwento ng kabayanihan. Ngayong araw, bibigyang pugay natin ang isa sa pinakamatagal, pinakaginagalang, at pinakahinahangaang aktor sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, ang haligi ng sining at disiplina, walang iba kundi si Eddie Garcia. Isinilang si Eduardo Verches Garcia noong Mayo 2, 1929, sa Huban, Sorsogon. Hindi pa uso noon ang mga artista na may disiplina pang sundalo pero si Eddie. Bago pa siya maging kilalang aktor, may backbone na talaga. Isa siyang military man, graduate ng University of the East, at dating sundalo ng Philippine Scouts. Disiplina, galang, disenteng kilos, yan agad ang ugat ng kanyang pagkatao. Pero hindi siya nagtagal sa military. Sa isang pagkakataon, sinubukan niya ang acting noong 1949, sa pelikulang Siete Infantes de Lara. At mula noon, hindi na siya lumingon pa. Aba, hindi lang siya basta leading man, naging kontrabida, bida, direktor, komedyante, at action star pa. Versatile. Teka, versatile ba kamo? Higit 600 pelikula at TV shows ang kanyang nagawa, imagine nyo yun, mga pamangkin. Kilala siya bilang the ultimate kontrabida. Pero sa totoong buhay, maayos kausap, marunong makisama, tahimik pero matindi ang respeto ng industriya sa kanya. Laging handa, laging on time, walang arte, hindi siya katulad ng ibang artista na nag-e-entertain ng intriga o issue. Tahimik lang ang buhay niya pero punong-puno ng dedikasyon at professionalism. Kaya kahit mga baguhang artista, saludo agad sa kanya. Hindi madalas pag-usapan, pero si Eddie Garcia ay may asawa, si Lilibeth Romero, isang negosyante. Tahimik ang kanilang relasyon, malayo sa mata ng showbiz. Wala silang anak na biological, pero minahal ni Eddie ang anak ni Lilibeth na parang tunay niyang anak. Sa lahat ng kasikatan niya, hindi niya nakalimutang maging isang responsableng asawa. Tahimik ang buhay pamilya, at iyan ang isang bagay na pinanghahawakan niya. Hindi lang siya mahusay sa pag-arte. Bilang direktor, naging bahagi siya ng maraming critically acclaimed films tulad ng Abacada, Ina, 2001, Death Row, 2000, Sinasamba Kita, 1982, at marami pa. Kaya hindi lang siya haligi sa harap ng kamera, pati sa likod ng lente, respeto rin ang dala niya. Walang makakatalo sa mga achievements niya. Si Eddie lang naman ang tanging Hall of Famer ng fama sa 3 kategorya, Best Actor, Best Supporting Actor, at Best Director. Legendary, mga pamangkin. Kung umabot ka na dito, maaari mo bang suportahan si Tito Daldal? Mag-subscribe ka na at sigurado marami pa tayong kwento na pag-uusapan. Ngayon palang pamangkin, nagpapasalamat na ako sa iyo. Na-nominate rin siya sa mga international film festivals, kabilang ang Asian Film Awards. At kahit sa edad niya, tuloy pa rin ang trabaho. Hanggang huli, aktor pa rin. Noong ika-8 ng Hunyo taong 2019, habang nag-shooting siya para sa teleseryeng Rezang Agimat ng GMA Network, nadapa siya at tumama ang ulo sa semento. Dahil dito, nagtamo siya ng severe cervical fracture, at nakoma. Sa loob ng halos 2 linggo, nanatili siya sa intensive care. Ika-20 ng Hunyo taong 2019, pumanaw si Eddie Garcia sa edad na 70. Isang aksidenteng hindi dapat mangyari sa trabaho. Ito rin ang nagbunsod ng panawagan para sa mas mahigpit na safety protocols sa mga set ng pelikula at TV. Ang pagpanaw ni Munoy, tawag sa kanya ng marami, ay isang malalim na sugat sa industriya. Pero ang iniwan niyang pamana, walang kapantay, sa kanyang disiplina, galing, at puso sa trabaho, naging modelo siya ng integridad at sipag. Na hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Hindi mo kailangang sumabay sa uso para maging sikat. Basta may respeto ka sa trabaho mo, sa tao sa paligid mo, at sa sarili mo, tumatagal ka.
At higit sa lahat, tunay kang maaalala. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga tribute stories, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe at i-ring ang bell para updated kayo sa mga kwento natin dito sa Tito Daldal. Ito ang kwento ng buhay ni Manoy Eddie Garcia at ako si Tito Daldal, nagsasabing, kahit emo ka, astig ka pa rin. Daldal pa more. Saludo, Manoy Eddie. Paalam sa isang tunay na alamat.